naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratlis Vlogs. Pag-uusapan natin, ito po, no, si BBM, ang ating pong president vlogger, ay mayroon na namang podcast, no? At this time, siya po ay ini-interview nito pong si Vicky Morales. Yan. At ayon po dito, parang pinalalabas po nila na ang si Mr. President ang magiging tagapagligtas ng Pilipinas mula sa korupsyon. Antindi mo talaga. Antindi po talaga. Bilib na bilib po ako sa mga spin doctor nitong ating no? Nitong ating si Mr. President. Matindi po talaga, no? Imbes po na akuin na napakalaki ng kasalanan ng gobyernong ito dahil sa panahon nila lumaganap ang talamak na korupsyon, ay nagagawa pa po nilang baliktarin at si Mr. President pa po ang bida. Antindi talaga, bilib talaga ako sa ating president vlogger, no? Walang katulad. Antibay mo talaga, Mr. President. At antibay din ng yung mga tagagawa ng mga galing eh. Wala nang hiya-hiya. Palabasin natin na si Mr. President ang bida. Yan po mga paglilingkod natin at iba pa pang balita. Pero nakatutok tayo dyan sa ano ang ginagawa nila. No? Pero bago yan, pindot na. Okay. Mag-likes po kayo. Huwag po kayong mahihiyang mag-likes. At ako po'y tuwan-tuwa eh. Sa napakagaling at napakahusay. Magagalit ka na lang po sa kainisan eh, no? Yung presidente po na punot dulo ng ganito katalamak na korupsyon, eh siya pa po ang pinalalabas ng mga ungasis na kanyang mga tagahanga. Talagang vlogger na vlogger po ang dating. May mga fans club din eh. Okay, para po makita nyo po yung sinasabi ko. Eto po, lumabas na po yung part 1 ng podcast. Yung BBM podcast. Part 1 po to ng podcast ni Pangulong Marcos bilang president vlogger. Na ang nag-interview po sa kanya ngayon ay si Vicky Morales. Maramdamin. Nadidismaya. Dahil sa punong-puno ng korupsyon. Basahin muna natin yung mga nakalagay po rito sa mga fans club niya. Ito po yung comment section. Magugulat kayo sa comment section eh. Wala ni isang kumontra? Lahat ng nagkomento panay pabor sa Pangulo? Magbasa po tayo ng ilan. Hindi po to Hindi po to yung kung ano po yung by order po ng pagkakabasa. 1 hour ago, ganun, 34 minutes. Sabi po ng isang may muka, kasi karamihan walang muka eh. Mr. President, okay lang po umiyak pag sobrang bigat ng problemang kinakaharap mo ngayon sa iyong administrasyon. Huwag ka pong panghinaan ng loob. Madami po kami nakasuporta sa iyo. At nananalig naway gabayan ka ng pangpoon. May kapal at bigyan ka ng kalakasan ng katawan, katalinuhan para po masugpo ang korupsyon sa paligid mo. Palakpakan naman natin po. Parang talagang hulog ka na. Kulang nila sabihin, ikaw po ang tagapagligtas namin. Hulog ka ng langit. Kung wala ka po, hindi po malulutas ang korupsyon. Grabe po talaga. Ito pa po isa. Oh Lord, gabayan mo po at proteksyonan ang aming mahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito po, mga comment section po to. Sa podcast na Bongbong Marcos. Ayan. Grace Park. I feel the pain of Mr. President. Ramdam mo yung nginig sa galit ng kalooban niya. Pilit niyang tinatago pero dahil nararamdaman niya yung pagdurusa ng mga tao. Nararamdaman pala ni Mr. President yung pagdurusa. Dala-dala niya rin ito.
I keep praying for this country and keep staying, not leaving, because I'm hoping that one day we will see the light that we really want to feel. The light of hope. Philippines is a rich country. I've been to some areas of the Philippines traveling, like I'm always saying, magandang Pilipinas. Binaboy lang tayo ng sobrang demokrasya at sobrang katiwalian. Panginoon, gabayan mo ang bansang ito. I don't know how Mr. President will serve just to fix this country. Ang tindi, ramdam na ramdam ko na parang sinasabi nyo na ang tindi na kakaharapin. Ang galing po. Ito pa po isa, Praying for a Country, Our President, PBBM. Ito pa po. Last to na lang siguro kasi ang daming nag-comment eh. At wala po ni isang tumutol. Ikaw na nga, mahal namin PBBM, ang may malasakit. May malasakit ka pala, Mr. President. May tayo nagkaganito, Mr. President. May malasakit ka pala. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon lagi. Mabuhay po kayo. Ikaw na lang kaya ang laging presidente. Yabang buhay nilang gusto maging presidente. Pag tumakbo ka po ulit, eto po ang sinabi naman ng isa. Pag tumakbo ka pa po ulit ng pagkapangulo BBM, ikaw at ikaw pa rin ang iboboto ko. God bless you always po. Grabe ang fans club. Mga kapatid, no? Yung mga tagahanga po ni BBM, parang parang, ano ba? Ilang taon na ba si BBM? Ayan po, mababasa niyo po yan pag pinanood niyo tong podcast na tumatagal lang po na 8 minutes and 55 seconds. Alam niyo po, no? Hindi ko po alam, dalawa po nararamdaman ko. Natatawa ko at the same time nandidiri. No? Nakakapandiri talaga itong mga fans club ni BBM. Alam nyo, yan yung problema no? Dinadaan nyo sa pa-vlog-vlog, dinadaan ninyo sa... Ayon nga hiramin na natin yung sinabi ni Atom Aurolio kahit kalaban natin yan. Puro kayo palabas. Sa bagay, nauna na si si Basti na nagsabi niyan, di ba? Wala yan, palabas lang yan. Alam nyo, Mr. President, no? Parang awang-awa sa'yo yung mga Pilipino, no, na ang bigat ng problemang kinaharap mo. Actually, lahat ng problema nyo so far, wala pa po kayo nung mga hinarap ni Tatay Digong. Dinatnan ni Tatay Digong na yung mga adiksyonist naglipana. Tunay na problema po ang kinaharap ni Tatay Digong. Napakalawak ng krimen. Yan ang minanan ni Tatay Digong. Kawatan ang mga nasa gobyerno. Laglag bala, etc. etc. Naghihirap ang Pilipinas. Walang mga proyekto-proyekto. Dumating si Tatay Digong, inayos niya. Nag-conduct ng war on drugs. Eventually, kaugnay pala ng war on drugs, ang war on crime. No? Magkaugnay pala yung droga at krimen. Habang sinusolve mo yung droga, nasosolve mo rin yung kriminal. At pinakamalupit po, no? Halos, dahil po sa ginawa ni Tatay Digong, halos wala nang minana si BBM ng mga problema sa insurgency. Halos nalutas na. Konti na lang eh. Kung sinunod lang, konting-konti na lang, wala nang kinapos lang ng oras si Tatay Digong. Dagdag pa dyan sa mga problemang nilutas ni Tatay Digong. No? Wala po siyang problemang korupsyon kung korap po sila. Before Tatay Digong, nagsitinuan nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon po, ang ganda ng pinamana sa'yo. Konti na lang yung mga adik dahil nagbagong buhay na. Konti na lang yung kalakalan ng droga. Meron pa rin pero konti na lang ang kalakalan ng droga. Konti lang yung krimen. Yan yung minana mo, Mr. President. Bukod pa dyan, Mr. President, ang hinarap ng presidente natin dati, yung sinundan mo,
yung natural calamities na sunod-sunod, sabay-sabay. Mr. President, wala ka pong pandemya. Mr. President, hindi mo po naranasan problemahin yung pandemya. Nakinikinitap ko po kung paano kayo gumalaw ngayon. Para ko nang nai-imagine ano kaya kayo ang presidente ng pandemya. In-announce nyo last month. O hindi, July nyo pa in-announce di ba? In-announce nyo na may corruption. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. Napuntahan nyo mismo, kayo mismo yung nakakita ng Ghost Project. Hanggang ngayon, wala pa rin action. Paano kung pandemya kaya, Mr. President? Ang dinatnan nyo. Anong gagawin natin? Buong mundo to. Di ba? Buong mundo naman to. Hindi naman nating kasalanan to. Yung dating presidente kasi hindi naghanda. Dahil sa pandemya, walang paghanda yung dating presidente. Alam ko na Isisisi nyo sa dating presidente. Kasi walang paghanda para sa pandemya. Kung naganap yung Marawi siege, ano pong mangyari? Ang dami pong problema. Kung nagsabay-sabay yung pagputok ng bulkan at malalakas ng bagyo. 3 po sa top 10 na pinakamalalakas na bagyo sa Pilipinas. Naranasan noong panahon ni Tatay Digong. 3 sa pinakamalalakas na bagyo sa top 10 na pinakamalalakas na bagyo panahon ni Tatay Digong. Pero nalagpasan po namin, Mr. President. Ngayon po, mangiyak-ngiyak yung fans club nyo. Ang bigat ng inatang sa inyong problema, Mr. President. Napakabigat. Wala yatang kalutasan. Man-made po yung problema nyo, Mr. President. Actually, ang ganda ng pinamana sa inyo. Pinakamalalaking infrastructure program na naranasan ng Pilipinas. Pinakamarami despite na meron tayong pandemya. Kayo, Mr. President, mangiyak-ngiyak kayo. Kawawa naman kayo, Mr. President. Naiiyak kayo sa podcast ninyo. Bilang President Vlogger, naiiyak kayo dahil paano nangyari sa atin to? Alam nyo, Mr. President, kung unang taon nyo pa lang, unang buwan nyo pa lang yung podcast na yan, bibilib pati ako Kung unang taon mo pa lang, Mr. President, unang buwan mo pa lang sa panunungkulan, tapos magagalit ka, mangiyak-ngiyak ka sa galit dahil may korupsyon ka na tuklasan. Grabe, paano niya naatim na bumili kayo ng Rolls Royce habang naghihirap ang mamamayan sa baha? Paano kaya yun, Mr. President? For the past, ika-4 na taon nyo na ngayon. Ika-4 na taon nyo na. Nagtataka si Mr. President, sabi niya, paano tayo nagkaganito? Simple lang po ang tanong, Mr. President. Paano tayo nagkaganito? Yung mahusay na Pangulo, yung walang nakapagnakaw hanggang ngayon po, laging sinasabi, inuugnay, nagsimula to panahon ni Duterte. Pakita niyo po, ano ang Ghost Project nung panahon ni Duterte? Asan yung nawasak na flood control nung panahon ni Duterte? Dali lang po nga napin niya. Kalaban ni Duterte lahat ng media, wala sila nakita. Wala kayo nakita kahit isa. Pakita nyo. Dito sa panahon ni BBM lahat yan. Mr. President, paano tayo nagkaganito? Dahil ito sa kapabayaan. Eto pa ang sinabi ni Mr. President, Naging gobernador ako, hindi naman ganito kalala ang korupsyon. Tama, Mr. President. Kasi gobernador ka pa lang noon. Takang-taka ka ngayon. Bakit ngayon grabe na ang korupsyon sa Pilipinas? Bakit kaya, Mr. President? Ano ang nangyari mula kay Duterte hanggang ngayon?
Huhulaan ko, Mr. President. Teka muna, Mr. President. Tignan nyo nga, yun, tignan nyo. Dolomite na kitang-kita ng lahat. Inututukan nila ng camera yan para paano aanurin. Eh, mga bugok kasi itong mga media na to. Hindi nyo alam, buti pa si Pacquiao eh. Ano sabi ni Pacquiao? May makina yan. Sa ilalim. May makina. May makina sa ilalim yan. Paano Nagtataka kayo. Eh, yung mga nagsasabi po na ang korupsyon ng flood control ay nagsimula kay Tatay Digong. Bakit daw nagsimula? Kasi may flood control din daw si Tatay Digong. Ha? Nakakagulat. May flood control si Tatay Digong. Ang tanungin nyo, meron bang ghost project noon? Hanapin nyo, pakita nyo sa amin ngayon. Ito yung ghost project ng panahon ni Tatay Digong. Walang ligtasan. Nagliligtasan tayo, di ba? Huwag niyong iligtas yung fans club kayo eh. Basa pa tayo. Para lang, baka sabihin nyo, ito, the crying heart of a powerful leader. Powerful leader daw si BBM. Brave and compassion. Matapang and, alam mo ba yung compassion? Maawain. Guardian of the nation. Pucha, we love you, PBBM. Tindi nito. A man's tears are not sign of weakness, but proof that his fought battles no one sees. Ha? May mga battle daw si BBM na kanyang nilalabanan pero walang nakakakita. Teka, may mga kakilala ako na may kalaban na walang nakikita. Yung mga adik. Yung mga na-flip na adik. Laging may mga kaaway. Hindi namin nakikita. Eto, malupit. Isa na lang. Isa na lang. You are the bearer of our hope, dear PBBM, to have a better, fair, and dignified life as Filipinos, praying you can reset the personal structures of our political and government officials. We're sad that your leadership tenure has only 3 years left. Nalulungkot pa sila, nabibitin dahil 3 taon na lang daw. Nalulungkot kayo. Okay. Nakakabaliw. Ang lakas ng loob ng mga spin doctor ni BBM. Yung problema, yung kasiraan niya. Kasiraan mo yan, Mr. President, sa mga nagtutwist po ng katotohanan. Si Mr. President po, mag-aapat na taon ng presidente. Hindi nyo na po pwedeng itwist pa yung katotohanan na ito ay galing sa dating presidente. Sabi nga ni Mr. President mismo, no? Sabi nga ni Mr. President, nung ako ay gobernur, hindi ganito. What's the difference, Mr. President? Nung gobernador ka, hindi ganyan kalaki ang korupsyon. Ngayong presidente ka na. Lumaki. Mr. President, no? Nagtatanong ka bakit tayo nagkaganito. Sinagot niya rin. Dahil sa dekada na kapabayaan. Putang. Ang gigigil ako. Gusto ko, dahil sa dekada raw na kapabayaan. Dekada na naman. Alam mo, Mr. President, ang problema sa'yo, no? Wala kang pag-ako. Ako na magsasabi sa'yo. Hindi po dekada na kapabayaan. Tama po yun, dekada po. Mula sa President Marcos, na tatay mo, hanggang kay Aquino na Noynoy. Kaya worse na ang panahon ni Noynoy. Worse na tayo eh. No? Tama yun. Mocha Princess. Thank you very much sa $5. Mocha Princess. Tama naman yun.
Mula sa panahon ng tatay mo hanggang sa panahon ni Noynoy Aquino, kapabayaan talaga yan, corruption, kaya lumaki, lumala. Pero, na ano ba? Lumabo ba? Lumabo. Wala akong magawa. Pasensya na po kayo kung pero nung dumating si Tatay Digong, naitama niya po yung korupsyon. 6 na taon na wala po tayong malalaking korupsyon na pinag-uusapan. 6 na taon po, Mr. President. Tapos tatanungin nyo, paano kayo nagkaganito? Kung 6 na taon tayo before your administration na walang malawakang korupsyon, ano kaya nagbago? Kung from 2016, kita po ninyo, inuusig ninyo si Tatay Digong, pero anong krimen? Ang krimen po, kung kaya nakakulong si Tatay Digong ngayon, ang krimen po niya hindi po pagnanakaw, hindi po corruption. Alam niyo po kung ano? War on drugs. Minasama ninyo yung mabuting gawain ng presidente, ng dating presidente. War on drugs. Kaya siya nakakulong, hindi po sa korupsyon. Proud na proud po kami. Dahil nakakulong siya, sinakripisyo niya yung sarili niya para tumino ang aming Pilipinas, mahal na Pilipinas. Sa totoo lang po, war on drugs kaya siya nakakulong, hindi sa korupsyon. Lahat ng presidente, mula sa tatay mo, Mr. President, hanggang sa kay Pinoy, panay korupsyon ang pinag-uusapan. Tatay mo, 'di ba? Guinness Book of World Record. Si si Cory, si Ramos, benta senior. Kasi ikaw benta junior eh. Pagkatapos ni Ramos, si Erap. Alam nyo na, Huweteng. Pagkatapos si Erap kay Gloria, sangkatutak din, CTE, etc. Si Pinoy, yung kay Napoles. Kay Tatay Digong, war on drugs. Imagine, proud na proud po kami sa Tatay Digong namin. Dahil siya, wala po nakulong doon sa mga yun. No? Panay pag nanakaw, walang nakulong. Pag magnanakaw ka, hindi ka makukulong. Pag mandarambong ka, pera pinag-uusapan, hindi ka makukulong. Pero pag ang kaso mo ay gusto mong mawala yung droga sa Pilipinas, ang kaso mo, nilabanan mo yung mga drug lord, kulong ka. At hindi pa dito sa Pilipinas, sa ibang bansa pa. Proud na proud po kami. Mr. President, proud na proud po kami na kami ay taga-suporta ng pinakulong niyong si Tatay Digong. Dahil ang kaso niya ay hindi pagnanakaw. Ang kaso niya hindi pagkuha ng pera mula sa mga mamamayang Pilipino. Ang kaso niya ay labanan yung mga drug lord, labanan yung mga drug pusher. War on drugs ang kaso niya. Paano kayo hindi magiging proud, Mr. President? Tapos magtataka ka, Mr. President, paano tayo nagkaganito? Grabe. Siya rin, nagrabihan eh. Nagrabihan po siya kung ano na nang dinatnan natin. Ito po ang sabi, it did not happen overnight. Siya po nagsasalita nito kasi pabida siya eh. President/vlogger. Dismayado si President Bongbong Marcos hinggil sa nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Aminado. Dahil bukod sa hindi dapat ito ginagawa, ay hindi umano nila ito tinatago. Lantaran, pinangangalandakan ng mga nepo babies. Mayaman kami, kontraktor ang tatay namin. Mayaman kami. Pamangkin ako ng congressman. Tatay ko, kontraktor. Super yaman kami. Pinangangalandakan. Bumili ko na Rolls Royce kasi gusto ko yung payong eh.
Hindi nila ito itinatago. We have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit. Wala kang ideya, Mr. President? Ano raw ang nangyari para hindi na raw mangyari ulit? Really? You have no idea, Mr. President? How come? Giit ng Pangulo, bukod sa pag-restructure ng gobyerno at paggawa ng batas hinggil sa korupsyon sa bansa, ay kailangan munang malaman kung paano ito nagmula. Alam mo, Mr. President, sa totoo lang, gusto niya pang ugatin eh. Bakit po uugatin? Malalaman niya kung paano nagsimula. Para po, mailigtas niya yung sarili niya na hindi ito nangyayari ngayon. Samantalang, may mas madali po, Mr. President, gumawa ng krimen ngayon. Huwag mo nang ugatin kung saan nagsimula yung paggawa niya ng krimen. Nahuli mo siyang gumagawa ng krimen, ipakulong mo para hindi na pamarisan ng iba. Uugatin mo, oy, anong ginagawa mo, Mr. President? Eto, nakakagalit to. Sabi niya, nakakagalit. Ni isang araw, walang ginawa. Kumulekta sa gobyerno. Ghost Project. Ghost Project muna, Mr. President. Yung mga nahuli mo muna, Mr. President, pakulong mo. Uugatin mo pa. Nagsimula pala to sa panahon ni Duterte. Sa panahon pala ni Duterte to naging kontraktor. Si Duterte pala to. Duterte. Wala nang naniniwala sa inyo. Dahil yung tatay namin, walang kaso ng korupsyon, walang kaso ng pandarambong, walang kaso. Pinakulong ninyo war on drugs eh. Kung uugatin nyo at sasabihin nyo si Duterte may kasalanan yan, bakit hindi nyo kinasuhan ng pandarambong? Wala rin pong ano yun. Ang pandarambong po ay wala pong ano tawag yan? Non-bailable. Plunder ay pandarambong. Bakit po hindi nyo kinasuhan ng plunder? Kung mauugat sa mga Duterte. Hindi na totoo kasi. Ibabaling nyo na naman. Bakit nyo po ibabaling? Para manatili kayo na kayo ang bida. How did the system evolve? This happens over many decades. Kita nyo na? Yan ang mga sinasabi niya eh. Si Mr. President, inaamin niya na laganap ang korupsyon ngayon. Pero hindi niya po inaamin na sa panahon niya. Ano ngayon kung nagsimula pa nung panahon pa ni Magellan? Ang korupsyon sa Pilipinas nagsimula buhat nung nasakop tayo ng mga Kastila. Ayun na yun. Kasi yung mga Kastila, mga korap sila, kaya okay na talaga yung korupsyon. Hindi po, Mr. President eh. Kayo bilang presidente, nung panahon ninyo, ano ang ginawa ninyo sa korupsyon? Si Tatay Digong, pinatigil niya ang korupsyon. Tapos, kayo po, anong ginagawa nyo sa korupsyon? Huwag na yung mga dekada. Kahit po century, mauugat po natin. Kailan nagsimula ang korupsyon sa Pilipinas? Nagsimula ang korupsyon sa Pilipinas noong panahon na sinakop tayo ng mga Kastila. Ang mga gobernador general ay mga magnanakaw. Tapos nun, ano na po? Wala na kasalanan kayo? 4 years, magpo 4 years na kayong presidente. Bakit dekada lang? Century pa, Mr. President. How did this system evolve? Centuries ago. But you cannot solve. Yung panahon pa ni Magellan, yung panahon pa ni Miguel Lopez de Legazpi, yung panahon pa ng mga panahon pa ng Hapon. Kung lagi po kayong nagbabalik sa nakalipas at sisisihin ninyo, si Tatay Digong nagkaroon ng pandemya. Meron ba siyang sinisi? Hindi ba naghanda si Pinoy? Hindi ba naghanda si ano? Wala. Nilutas niya lang. Kailangan nating bumili ng ng eleksyon. Hanap tayo ng pera. Hanap tayo ng mabibilhan. Kailangan nating ikulong yung mga tao para hindi mag-spread yung pandemic. Nakalimutan ko yung sakit. Yung COVID, para hindi, pinakulong niya tayo. At
Binigyan tayo ng ayuda. Yung totoong ayuda. Yung natanggap ng mga tao. Jennifer Legausio, good PM, kaka-recover lang from bronchitis. Maraming salamat, Ma'am Jennifer. Kahit nakaka-recover lang, nagpakape pa rin. Kinaratin tayo. Kasi dapat mo lutasin yung problema sa panahon mo. Hindi mo malulutas yung problema sa ibang panahon. Lagi, ugatin natin. Ito ay nagsimula decades ago. Presidente ka eh. May corruption na nung panahon ng Kastila. Hindi po tayo pwedeng bumalik sa panahon ng Kastila para hindi ma-introduce yung corruption sa Nakakatawa, no? Pumarehas naman kayo. Yung mga nanggugurgur po, pwede ba parehas lang ang laban? Tignan nyo nga, wala kaming ano, sa totoo lang po, wala kaming, ang amin pong kagamitan cellphone, pangkaraniwang cellphone lang po. Pumarehas naman kayo. Takot ba kayo sa mga sinasabi namin? Itong mga nanggugurgur na to. Sa Sabi siguro na ng gugurgur, may nalalaman ka pang parehas ha. Oh, gurgurin. Gurgur mo. Gurgur ka uli. Okay, thank you very much muna kay Nora Kim 7, Laban Fighting. Baka may mga Tsaka kay Lenny Garcia. Ayan, na mga nagpakape. Habang tayo ay nasa gurguran time. Teka, tignan natin. Ay, si Amik pala. Nagbigay din ng 199. Pinakalma lang po ako. Wag po. Lenny Garcia, thank you very much. Okay, ngayon kalmado ka ba? Di ba? Ganun lang ang gusto nila eh. Ngayon kalmado ka na ba dong? Okay, yun po yung sinasabi natin na balik ko lang, no? Hindi ko na alam kung ano yung huli nyo na rinig. Thank you very much din kay Chang Kabuto na nagbigay ng 2,500 pesos. Ang sinasabi po ni BBM, ni Mr. President, how did the system evolve? This happened over many decades. No? Hindi na po pwedeng ikatwiran yan, Mr. President. Ngayon kayo ang presidente, ngayon nyo po lulutasin ang problema ngayong 2025, lutasin nyo ngayong 2025 kasi kayo po ang presidente ngayong 2025. Di po ba? Yung presidente ng mga nagdaang panahon, kung hindi nila nalutas sa panahon nila yung corruption, wag nyo pong iugat. Dahil sabi ko nga, kung uugatin nyo po, hindi lang po dekada. Kung uugatin nyo po, century ago. No? Panahon ng mga sinakop tayo ng Kastila, nagsimula ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi na po pwede yun. Na kayo, kung meron kayong lulutasin, laging panisi, laging hanap ng sisi. Okay. Nawala yung momentum natin eh. Yun lang ang purpose nila eh. Ito po, suggestion naman ni Malutikia. Kasi ang ano nang nakaka-insulto kasi yung mga sinasabi mo, Mr. Speaker Martin Romualdez. Ito yung sinabi niya, di ba? Let me be clear, the House of People will never condone corruption, whether in public works, local governance, or any other area of government service. So, ito po ang suggestion sa iyo ni Malutikia.
Prof. Malotikia. And so, Mr. Speaker, let the people be clear. Make public. Kung talagang hindi mo kinukondon yung corruption, pwede po ba ipubliko nyo to? Una, yung report of the small committee ng appropriation noong 2025. Bakit ayaw nyo po na ipubliko? Ikalawa, bicameral conference report ng 2025 ng JA. At ikatlo, ano po yung mga congressional insertions noong 2025? Kasi kung nililihim nyo po yan, paano namin malalaman? Diba? Sabi kayo ng sabi na hindi nyo sinusuportahan o hindi nyo binabaliwala yung korupsyon. Kinukundinan nyo yung korupsyon. Ilabas nyo po yung mga papeles na hinahanap ng mga tao. Sino yung mga congressman na naglagay ng insertion? Okay. Eto pa isa, si Rowena Guanzon. Siyempre, si BBM kakampi sa mga Pilipino ngayong sukan-sukan na ang mga tao sa mga congressman at sa pinsan niya. Panawagan po ni Rowena Guanzon, Romualdez resign before the hatred of the people turns to BBM. Alam mo, okay ako sa mga sinasabi mo, Rowena Guanzon, na galit yung mga tao kay Romualdez. Pero wag mong iligtas. Yan yung sinasabi natin eh. 'Di ba? May mga tao po, katulad nito ni Rowena Guanzon, na bilib tayong mga Duterte supporters dahil bumabanat. Pero wag mong iligtas si BBM. Ibig sabihin, makakaporma ba yan? Si Martin Romualdez, congressman na siya noon eh. Panahon ni Digong, congressman na po yan. Sa tingin nyo, nakaporma ba kay Digong yan? Nasa presidente po yan eh. Yung mga nagsasabi po, ano ang gagawin talaga natin? Wala po tayong maaasahan sa presidente na to. Thank you very much kay Inday Osang na nagbigay sa atin ng 199 pounds. Okay. Ano ba aasahan nyo pa sa presidente na to? 'Di ba? Yung susunod na presidente hanggat ang laman ang buka ng bibig ni Mr. President, hanggat ang sinasabi niya ay aalamin natin kung bakit may korupsyon. Hindi nyo na kinakailangang alamin, Mr. President. Eh. Nakita nyo na eh. Ang gusto ng tao, resulta. Anong resulta ang gusto ng tao? Kulong. May makulong. Kontraktor, pinakulong nyo ba? Kontraktor ng Ghost Project. Nakigalit kami sa'yo, Mr. President. Buong akala namin, dahil galit ka, putya, galit na si Mr. President. Kulungan na abutin ito. Wala rin. Hanggang galit lang, Mr. President. Galit ethics lang ba yan? Hindi. Magtatayo siya ng independent commission. Una, kailan naman mabubuo yung independent commission na yan? Ikalawa, kailan matatapos yung investigasyon nila? Nauubos na oras mo, Mr. President. Hanggang ngayon, plano ka pa rin. Nakita mo na nga eh. Pagpaplanuhan niya pa kung paano niya lulutasin. Ang una niya munang tatanungin, no? Ang una niya munang tatanungin, paano nagsimula itong korupsyon? Yun pa rin ang una niyang tatanong, paano nagsimula ang korupsyon? Ako na po sasagot, historically, ang korupsyon sa Pilipinas nagsimula panahon ng mga Kastila. So, ano solusyon natin, Mr. President? Time machine? Yung buong AFP, papadala natin sa Cebu noong panahon ng pananakop ni Miguel Lopez de Legazpi. Pinay Pilipinas, thank you very much sa 40 Thailand baht. May teary-eyed pang nalalaman ng animal.
Ito po ang sinabi ng isang magiting na poging-poging vlogger na nagngangalang Badong Aratili sa X. How ironic, ang Pangulong nagdala sa atin ng problema ng korupsyon. Siya pa rin inaasahan ng mga kumag na lulutas ng lahat. Yan po ang irony sa Pilipinas. Yung presidente na dapat sinisisi natin sa korupsyon na nagaganap ngayon, dalawa yan eh. It's either corrupt siya or yung mas maano na, it's either corrupt siya or inutil siya. Hindi niya kayang mapigilan. Siya na nga yung dahilan ng korupsyon, siya pa rin yung inaasahang lulutas dito. Oh my goodness. Kaya po, nasabi minsan ng future hero, President ng Pilipinas, Tatay Digong, oh my God, I hate drugs. Yan lang po ang ating topic. Pwede